kung ano po yung sitwasyon niya currently nung bago siya umakyat at currently na nakaakyat na siya dun sa plane? Nagkausap kami kanina pero medyo choppy kasi yung signal dun sa loob kasi ginajam yung signal. Naintindihan ko lang naman sa kanya, sabi niya na wala tayong magagawa. Parang the way I say it, sabi niya, that's life, kesera-sera. But then I told him na some instructions on what to say and what to do. Pero sa totoo lang, dapat hindi talaga yan umalis ng bansa si President, former President Rodrigo Duterte. Pag umalis po, susunod po ba kayo? Yes, meron na pong arrangements kasi kailangan ko kausapin yung mga abogado doon kung saan man siya dalhin. Pupunta kami, ako, at pupunta yung mga abogado and doon kami mag-uusap kung ano yung mga gagawin. Tingin niyo ba tama yung naging proseso sa warrant of arrest? Ay hindi talaga. Kasi nakalagay sa rules ng ICC, the defendant should be taken to a court, a local court. Dapat dinala siya sa korte. At yung proseso natin dito sa loob, yun yung masusunod para sa pag-implement ng warrant. What were your instructions to the former president? What were your instructions to your father? About legal matters lang, no. So sinabihan ko siya na kung ano yung sasabihin at gagawin for his lawyer. Pipi, ano pong plano niyo? Bakit po kayo nagpunta dito? Gusto niyo po ba sana makausap din si Father? And then sinabihan ko din siya na wag tumanggap ng pagkain sa tubig kahit kanino. I understand, nag-prepare sila ng go bag. Nag-usap kami kanina doon sa assistant maghanda ng go bag. So, Pipi, hindi kayo pinapasok? Ano pong plano niyo dito ngayon? well, nag-aantay ako. Papasukin nila dahil gusto ko makausap personal. Mahirap kasi sa video call kasi choppy. Ginajam nila yung signal. Kailangan ko siya kausapin. Yes. Sinasabi ko lang sa inyong lahat, kung Pilipino kayo, huwag kayo pumayag na ang isang Pilipino ibigay sa mga dayuhan. Lalong-lalo na pag labas na sa batas yun. It's actually some sort of, I don't know, what do you call it? State kidnapping? Parang ganyan na yung nangyayari.